Bakit sinasabi ng Ripple CTO na mas malaking XRP ecosystem ay mas makakabuti? Sa mundo po ng crypto, hindi lahat ng expansion ay tinatanggap ng mga core developers. Pero ngayon, malinaw ang mensahe ni Ripple CTO David Schwartz. Mas maraming ecosystem para kay XRP, mas mabuti. Ito ay matapos po niyang suportahan ang bagong initiative na magdadala kay XRP sa mas maraming blockchain environment. Sa madaling salita, ayaw na ni XRP na manatili lamang sa iisang bahay. Gusto po niyang makipag-interact, makipag-trade at kumita sa mas malawak na mundo ng DeFi. At para po sa atin na holders, traders at saka long-term believers, malaking pagbabago ito sa narrative. Hindi na lang si XRP ang pang cross-border payments. Si XRP ay unti-unting nagiging multi-chain asset na may bagong papel sa DeFi. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Yan, sa mga hindi po nakakakilala kay Ripple CTO David Schwartz ay ayan po siya. At ayan, ano nga ba ang WXRP at bakit ito mahalaga sa galaw mismo ni XRP? Ang sentro ng balitang ito ay ang Hex Trust at ang kanilang inilaunch na Wrap XRP o WXRP. Simple lamang po ang konsepto pero malalim ang impact. Ang WXRP ay fully collateralized token. One-to-one back ng native XRP na hawak po ng Hex Trust. Ibig sabihin, bawat WXRP ay may totoong XRP na naka-reserve. Para sa mga nag-aalala sa trust, malinaw po ang transparency at saka traceability. Hindi po ito experimental bridge. Hindi ito shadow liquidity. Ito ay regulated pathway para makalabas sa XRP ledger at makapasok sa DeFi playground. Sa puntong ito, hindi lang utility ang dinadagdag kay XRP, kundi credibility sa mas malaking crypto market. Ngayon ay paano naman po pinapalawak ng Hex Trust ang galaw ni XRP sa multi-chain world? Yan, hindi lamang po Ethereum ang target ng WXRP. Ayon po sa Hex Trust, magsisimula ito sa Ethereum pero susunod na ang Solana, Optimism at saka Hyper EVM. Sa bawat chain na ito, nagbubukas po ang bagong pinto para kay XRP. Lending protocols, trading pairs, yield strategies at saka mga DeFi services na dati ay hindi po niya maabot. Isang mahalagang detalye pa, papayagan po ang direct trading ng WXRP laban sa RLUSD. Ibig sabihin, mas malalim na liquidity routes, mas maraming use case, at sa mata ng isang analyst, ito ay hindi po basta expansion. Ito ay structural upgrade sa papel ng XRP sa crypto economy. Ngayon ay bakit po ba mahalaga ang $100 million na TVL at saka Layer 0 sa launch na ito? Isa po sa pinakamalakas na signal ng seryosong launch ay ang mahigit $100 million total value lock agad sa simula. Hindi po ito test run. Hindi ito soft launch. Ito ay full commitment. Dagdag pa rito, ginagamit po ng Hex Trust ang Layer 0 Omnichain Fungible Token standard. Ang ibig pong sabihin nito, cross-chain transfers ng hindi po umaasa sa mga delikadong unregulated bridges. Sa kasaysayan po ng crypto, bridges ang isa sa pinaka-hack-prone components. Kaya ang disenyong ito ay risk-aware. Para kay XRP, ito ay proteksyon ng reputasyon. Hindi lang siya pumasok sa DeFi, pumasok siya ng maingat. Ngayon ay ano naman ang eksaktong sinabi at ibig sabihin
ni Ginoong David Schwartz. Diretsahan po ang reaksyon ni Ginoong David Schwartz. Para sa kanya, ang mas maraming paraan para gumana sa XRP sa iba't ibang blockchain ay long-term positive. Nilinaw po niya na mananatiling core ang XRP ledger. Hindi ito iniiwan. Pero ang wrap representations tulad po ng WXRP ay nagbibigay po ng flexibility. Mas maraming choice ang mga users. Mas maraming environment ang pwedeng pasukan ng XRP. Sa mas malalim na basa, ito ay signal na bukas ang Ripple leadership sa interoperability. Hindi po sila defensive. Hindi sila takot sa pagbabago. Para sa market, ang ganitong mindset ay madalas na uuna bago ang malalaking adoption wave. Ano naman po ang pananaw ng Ripple X at bakit po mahalaga ito sa DeFi users? Yan, sumuporta rin si Marcos Infanger. Yan, Infanger. Siya po ang Senior Vice President ng Ripple X. Ayon sa kanya, tumataas po ang demand ng mga users na gustong gamitin sa XRP sa DeFi. Hindi lang hawak, hindi lang transfer, kundi active participation. Para kay Infanger, ang ginawa po ng Hex Trust ay regulated at saka transparent entry point. Ito po ang hinahanap ng mas malaking kapital. Hindi lahat ng DeFi users ay risk takers. Marami po ang naghahanap ng malinaw na rules. Kaya sa puntong ito, hindi lamang po retail ang target. Pati institutional users na gusto ng compliance-friendly exposure kay XRP. Ngayon ay paano po ba ito konektado sa mas malawak na XRP interoperability push? Hindi po ito isolated event. Matagal nang may mga project tulad po ng Flare at saka Axelar na nagdadala kay XRP sa yield-generating environments. Ang kaibahan po ngayon, regulated custodian ang nasa likod. Dagdag pa rito, kamakailan ay nagpahiwatig po si Charles Hoskinson ng interest na palawakin ang utility options para sa mga XRP holders. Kapag pinagsama-sama po ang mga signal na ito, malinaw po ang direksyon. Sa XRP ay hindi na content sa single chain identity. Siya ay unti-unting nagiging interoperable asset na may papel sa maraming ecosystem. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Sa dulo ng lahat ng ito, malinaw po ang mensahe. Mas maraming ecosystem, mas maraming opportunity. Hindi garantiya ng pump, pero malinaw na expansion ng utility. Kapag mas maraming lugar na pwedeng gamitin sa XRP, mas nagiging relevant po siya sa long term. At ayon po mismo sa CTO ng Ripple, ito ay mabuting bagay. Para sa atin, hindi lang ito balita. Ito po ay isang structural signal. Ang asset na marunong mag-adapt ay may mas mahabang buhay. At sa puntong ito, malinaw na ayaw na XRP na maiwan sa gilid ng DeFi evolution. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.